po mga ka-intonasyon. Ito po si Celia Garcia, ang inyong host ngayong hapon na ito para po sa ating episode ngayong hapon tungkol po sa uh, tinatawag nating sakit na Alzheimer's at dementia. Sa katotohanan po ay bilang paggunita ito, bilang pag-alala sa pagdiriwang ng buong mundo ng kanilang laban sa Alzheimer's o yung nga pong dementia. Mamaya po ay sasabihin ng ating mga panauhin ang pagkakaiba at pagkakapareho ng dementia at ng Alzheimer's. Ngunit bago po ang ating programa, ay gusto ko lang kung sanang banggitin sa inyo ang nakakatuwang coincidences o ironies ng ating mga dates ngayong September ng pagdiriwang na ito ng World Alzheimer's Day at World Alzheimer's Month ngayong September. Ngayon pong araw, kung kailan ina-air natin itong episode, ay September 11. Kung natatandaan po ninyo, ang September 11 ay yun pong Twin Towers na inatake sa New York noong September 11, 2001. Tagal na ho yun, 23 years ago. At ano po ba kaya ang makikita nating kaugnayan nito sa pagdiriwang ng Alzheimer's na ngayon ay atin ngang binabaka. Ang pag-atake pong ito sa Twin Towers noong 23 taon na nakalilipas ay nagpatunay sa opresyon na dinaranas ng maraming tao na hindi napapansin noon at kung paano ang diskriminasyon sa mga walang mga lakas na lumaban ay nalilimutan at hindi napapansin ng mga tao. Kaya matapos po ang September 11 na pagbagsak ng Twin Towers, ay nagkaroon po tayo ng matinding pagkamulat sa paano ang mga tao ay may mga pangangailangan din at dapat nating tingnan kung paano ang mga tinatawag natin, minsan ay tinitingnan natin at tinatawag nating mga taong hindi kanais-nais at kaliwat sa ating mga pagkamulat o sa ating mga system of beliefs ay meron ding mga karapatan. At yan po siguro ang dapat nating tingnan ngayon sa araw na ito ng Alzheimer's o ang kapansanan sa pagkalimot. At ito ay sineselebra nga po sa buong mundo. Ngunit sa ating pong bansa, sa ating po namang local na ugnayan sa date na ito ngayong September 11 ay ang pagdeklara po ng ating Pangulo, Bongbong Marcos, ng September 11 bilang holiday sa Ilocos Norte dahil ito daw po ay pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang ama. At marami pong mga taong bumabatikos dito dahil nga po ang ating dating Pangulong Marcos ay tinitingnan bilang diktador. Ngunit marahil po ay tingnan din natin ang isang bahagi niya na ibabaon at hindi tinitingnan ng napakaraming tao. At ito po yung kanyang tunay na pagmamahal sa bayan. Sabi ko po ito dahil alam po ninyo ang aking pong biyanan ay kasama po ng dating Pangulong Marcos sa laban sa giyera noon. At talaga pong pinatunayan niya sa amin na ang Pangulong Marcos ay may tunay na pagmamahal sa bayan at malasakit sa mga sundalong Pilipino at sa kanyang mga kapwa kababayan. Ang September 21 po na tinatawag nating World Alzheimer's Day ay kung bakit naman po bumagsak naman sa deklara ng martial law din. At sinasabi nga po ito ay
isang pagsikil sa karapatan ng mga tao na napakaraming naghirap dito sa ating bayan. Ngunit siguro po ay panahon na upang tingnan naman natin kung paano ang may magandang mga pangyayari din sa martial law at sa pagdedeklara ng Pangulong Marcos ng batis militar sa ating bayan sapagkat noon po ay natuon ah, ang ating development sa pag pag pag-unlad ng agrikultura sa infrastructure sa pag-develop ng mga infrastructure physical at social at pag-develop ng energy na ngayon po ngayon po ay ating sinusundan upang pumungo tayo sa makabagong panahon at nanais po namin ang donasyon na sana ay pagkasama-sama tayo sa pagtingin sa malawak na pananaw na ito at magkaisa-isa na po tayo sa ating pagtutulungan sa kabubuti ng ating bayan. So sa ngayon po, sa pagdiriwang ng ating laban sa sakit na Alzheimer's ay i-welcome po natin ang ating mga guests na ipakikilala sa atin ng ating magandang co-host na si Miss Janine. Okay, Janine, take it away. Happy birthday! Bago po natin pakilala, Ma'am Sel, yung mga guests po natin ngayong hapon na ito. Binabati ko muna po yung mga ka-inklinasyon ng isang mapayapa at isang mapagpalayang tanghali po sa ating lahat. In behalf po ng Inklinasyon Core Group, bumabati po kami ng isang maligayang kaarawan po sa ating pong pinakamamahal, si Ma'am Sel Garcia. Maraming salamat po sa inyo. Almost ka-birthday ko si Ferdinand Marcos. Yan. And si Miss Jen din po, one of the core group members din po and head convener po ng UNCRPD. Binabati rin po ng Inklinasyon ng isang maligayang bati. We love you, Ma'am Sel. And maraming salamat po. And Miss Jen, okay. Balik na po tayo sa pagpapakilala po natin ng ating mga mahalagang panauhin, kagalakan po at karangalan po ng inyong lingkod na ipakilala yung ating pong panauhin na magbibigay linaw at karagdagang kaalaman po tungkol sa Alzheimer's and sa dementia. Una ko pang ipapakilala, Ma'am Sel, at sa ating mga ka-inklinasyon, ang ating pong unang panauhin. Siya po ang Board of Director ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines. She's also a registered nurse. She also got her master's of arts in nursing, and at the moment she's the current dean po ng De Ocampo Memorial College of Nursing. She's also a trainer and facilitators of occupational health for nurses here in the Philippines. Actually, she's really got a lot of involvement. Just give me time lang po sa ating mga tagapakinig para basahin po yung introduction po ng ating panauhin. So she's also yun nga po nabanggit ko, occupational health nurses. She's also a member of the Philippine Nurses Association or PNA. She's also a former instructor of Trinity University of Asia and St. Luke's Medical Center College of Nursing. So she's also a member of Occupational Health Nurses of the Philippines. Gerontology Nurses of the Philippines also. Also member of the Dementia Association of the Philippines. So let's all welcome Dean Presi Peachy Cruz. Hello, good afternoon po. Mamaya po.
Go, ayan. Yan po si si Dean Pressy, and she's also called by her nickname Peachy. So good afternoon po, Dean. Ang susunod po nating panauhin, mamaya po makikilala niyo po ng mas malalim pa po ang involvement po ni Dean Peachy sa Alzheimer's Disease Association of the Philippines and their advocacy and programs and other engagements po ni Dean mamaya po sa ating pong interview. Ang papakilala ko naman po susunod na ating panauhin ay isa po siyang caregiver ng person with Alzheimer's disease, si Ma'am Susan Guanyo. Hello, Ma'am Susan. Hello, good afternoon. Ayan po. Okay na po, Ma'am Sel. Maraming salamat, Janine, at we welcome po sa ating mga guests ngayong hapon. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak na maging guest namin kayo ngayon. Ang una po nating naisa ng kausapin ay si makita yung pangalan ni Mama. Si Dean Pressy po, Ma'am Si Miss Sel. Pressy. Opo. Okay. Okay. Yun pong ADAPT ay pangalawang beses na po natin magiging panauhin dito sa ating programa sa Inklinasyon. Kung napansin po ninyo, yun pong ating title ng episode ay Part 2 na Kupas na Alaala. Yung pong Part 1, ginawa po ito ng September 6 last year, ng 2023. At naging guest din po namin ang ADAPT. Ngunit sa marami pong mga manonood natin na marahil ay hindi nakakaalam, pwede po bang ipakilala ninyo, Miss Pressy, kung ano ang ADAPT, ano ang ibig sabihin nito, at ano ang ginagawa ninyo at ang mga proyekto na nauukol sa Alzheimer's? Okay, magandang hapon po sa inyong lahat at maraming salamat po sa imbita sa amin sa pangalawang beses, parang 1 year apart. At, maraming salamat. Ang ADA po isang Alzheimer's Disease Association of the Philippines. Ito po isang organization o prime mover po ito in the care of the Alzheimer's disease. And then, ang layunin po nito talaga ay ma-address ang mga iba-ibang issues about the disease sa mga Pilipino upang magkaroon po ng isang dignified, productive, at magkaroon ng hope. Hindi lang po ang ating mga pasyenteng may dementia o Alzheimer's, kundi kasama po yung kanilang mga pamilya. So ito po ay nakafocus sa pasyente na may Alzheimer's disease at ang kanila pong pamilya at ang kanilang mga tagapag-alaga. Sa ngayon po dun sa mga recent studies, ay talaga daw po, siguro po ay dahil nagkakaroon na po ng higit na mataas na awareness ng mga tao, kaya't lumalabas ang higit na maraming kaso. Ngunit talaga daw pong dumarami ang nakatalang bilang ng mga taong may dementia at Alzheimer's. Like, out of 1,000, yun daw pong mga edad na 65 to 74, out of 1,000, 4. Yun daw pong pero pagka naging ang edad daw po ay 75 to 84 na, ay nagiging 32 out of 1,000 na. At yun namang pag naging over 85 na, ay nagiging 76, nagdodoble daw po. At sa katunayan daw ho, ay kasalukuyan may mga 500,000 Filipinos na daw po ang merong Alzheimer's. Pwede po bang bigyan ninyo kami ng liwanag tungkol sa mga datos na ito? Okay, ang Alzheimer's po kasi is a neurodegenerative disease, katulad din po ng stroke, hypertension, ay iba po mga sakit na dapat talaga kung meron tayo nito at may nakikita tayong mga simptomas ay nagpapa-check up na po. Dahil ang Alzheimer's po ay not a part of growing old. O pagka nagkaedad ka, hindi sinasabi na magkakaroon ka ng dementia, pero risk factor po ang pagkakaroon po ang edad
para po magkaroon tayo ng Ah, dementia. okay. Kasi Ma'am Presi, karaniwan po ng conception or misconception ng maraming tao, pagka tumanda ka, ay siguradong mag-uulyanin ka na. Yun po yung tinatawag nila sa, yung local term nila doon sa the with stigma sa mga taong merong ganitong kapansanan o tinatawag natin dementia. Ngunit ang sinasabi po ninyo, ito ay isang sakit at hindi isang natural na proseso ng pagtanda. So maaari po itong ma-prevent or ma-delay. Yes po, Paano po? pwede natin ma-prevent. So yun po yung gusto natin baguhin, na ang tingin natin mga Pilipino na ang dementia ay pagtanda ko magkakaroon naman ako, expected Yes. yan. Okay, so hindi po, hindi po yan na pag tumanda tayo, expected natin na magkakaroon tayo ng dementia. So risk factor lang po yung nagkakaedad tayo. Pero hindi po ibig sabihin na marami tayong 90s, nasa 80s na okay naman po sila, wala po silang dementia. So ngayon lang po nakikita natin na medyo mas bumabata ang nagkakaroon ng dementia o Alzheimer's. Dati nga po 60 lang ang aming ini-screen na age, pero ngayon po mga 50 ini-screen na din natin. Bakit po? Dahil po sa lifestyle natin ngayon, mga kinakain natin, ginagawa natin o nasa kapaligiran natin, na contributory po, mga risk factor din kung bakit tayo nagkakaroon ng dementia. So ang tanong po niya kanina, yes po. Ma'am Presi, meron nga ho kaming naririnig na even at earlier age, mga 30 lang ho at their 30s, meron hong early onset ng Alzheimer's, and this is very disturbing, very bothering, na nakakatakot po sa mga ating mga hindi lamang sa mga Pilipino, kundi sa lahat ng mga tao, na baka magkaroon sila ng ganitong kapansanan kung hindi sila mag-iingat. Yes po, meron po tayong tinatawag na younger onset dementia. Yes. So below 60 po, nagkakaroon na, and ito po yung nakakalungkot na very productive pa, nagtatrabaho Yes. pa. After that, magkakaroon po ng dementia. So, meron na po tayong tinatawag na genetics na talagang ilang percent lang po ay namana ang pagkakaroon po ng dementia. Pero napakaliit na percentage lang po iyon na mamana. So meron po tayong tinatawag na testing genetics na kung gusto po nating malaman kung ang nanay ko na-diagnose sa may dementia, one of my parents, pwede naman po magpa-test. Pero pag tinest po tayo, hindi naman po conclusive na pag yung ApoE allele na nakita sa DNA natin, positibo, magkakaroon na tayong dementia. But it's Okay. always good kung meron po tayo sa DNA na malalaman kasi alam natin kung paano mapiprevent at may magagawa pa tayo. So, maliit na percentage lamang Maliit po lang yung po, mga percentage, 1% okay. lang po nakalagay. 1% yung pong Opo. hereditary factor. Hereditary factor. Opo. Ma'am, meron din po silang bagong study na yun daw pong mga may Down syndrome ay mas predisposed po sa pagkakaroon ng Alzheimer's sa later stage ng kanilang buhay. Dahil yun daw pong kanilang extra copy of yung tinatawag natin chromosome 21 na present sa mga Down syndrome, ayun daw po yung nagdadala ng protein na nung amyloids na Yung abnormal develop protein into po natin amyloid? na amyloids. Opo, Opo. na nadideposit po sa ating Opo, brain. nagiging Pag plaque. tayo po, plaque po. Na yun po yung nagkakos po ng Alzheimer's disease. So yun po yung nag-block, yun po yung Nadideposit nagsasara. po. Kaya Opo, hindi po nagkaroon ng magandang ugnayan kung ano man ang meron tayo dito sa ating Opo. brain dahil nabablock po ng So amyloid yung pong disease. mga may Down syndrome ay meron daw pong ganyan na chromosome na maaaring magdala ng mga amyloids. So tama po ba ito? I'm sorry po pero hindi po ako kasi nakakabasa pa ng ganyang study kaya hindi po ako makaka-comment pero pwede po ako magtanong kung talaga po ba pag chromosomes pero yung nakita po kasi sa ating DNA na tinetest yung ApoE allele 4
yun po yung nakita nila na pag present ka, there is a possibility po na baka po kayo magkaroon ng Alzheimer's. Yung sa, I'm sorry po, pero doon sa chromosome, sa Down syndrome, hindi po ako makapagbigay ng informasyon dyan dahil wala po ako masyadong nabasa. o Okay, information. bago lamang daw po itong pag-aaral na ito na galing sa Oo. Amerika. And ang gusto ko rin hong itanong, meron din ho medyo nakakabit na ho ito doon sa aming mga news kasi marami po kaming binabantayan palagi yung mga bagong news na galing sa ibang bansa para po na i-report namin doon sa ating mga manonood kung ano yung mga bagong developments tungkol sa mga kapansanan. Meron din daw po silang natuklasan ngayon lamang August na nasal spray na maaari daw po magpa-delay sa Alzheimer's, and this is a very, very good news. Welcome development. Sa UK daw po ay approved na ito. Ngunit hindi pa nga lamang na ipakakalat at hindi sa Amerika ho yata ay hindi ko alam kung meron na talagang FDA approval, pero na lumusot na daw po ang pag-aaral na ito na itong nasal spray na ito ay maaaring gamitin upang magkaroon nga po ng delay, na-delay po nila yung progression ng disease. At maganda po sana itong news kung totoo nga. Opo, Natutuloy. ano po, is always a good news para sa mga dementia patients. Pero ngayon po kasi talagang wala pa sila natagpuan na very specific na medicines that makakatugma po para doon sa Alzheimer. Usually po, yung mga gamot ngayon is symptomatic lang po. Yung mga tina-target nila. Pero Okay. not specific po for the disease na ano. And Ang pangalan po nito, Ma'am Presi, Sige ito po. sinulat ko po, ang pangalan, ito po ay noong August 12, bago lamang po, nung lamang po Nasal isang spray buwan. po yan Pero August nasa UK 20. pa lang po na-approve. Opo, 2024 po, August 2024. Ngayon last month lamang daw po. Ang pangalan po nito ay lecanemab. Lecanemab. Okay po. Iyan na po talaga, meron na po talaga lumabas na ganyan. Na-approve na po din yun yata sa Amerika. Pero sa Yes. Pilipinas po, hindi pa po siya pumapasok yung gamot na Ay, yan. pero may Opo. pag-asa Isang na po. welcoming po. May Opo. pag-asa. Ano po yan, magandang. dumating, na po yan sa atin, sa mga medical, na is a welcome development po para sa treatment po ng Alzheimer's disease. Pero so far po, hindi pa po siya pumapasok dito sa Pilipinas dahil kung papasok po, approve pa po din yan ng ating FDA. Pero welcome development po, basta merong bago para sa ikagailing at makakatulong po sa ating sakit na Alzheimer's. So, Ma'am Presi, pwede ho bang i-discuss lang ninyo sa atin, mga manonood, kung ano po ba talaga yung karaniwang simptomas at yung mga dahilan. Well, nasabi na po ninyo kanina yung generally kung ano po yung mga risk factors at saka yung pong mga main causes ng tinatawag nating Alzheimer's o dementia. Pero ano po yung mga simptomas na pwede pong bantayan ng ating mga kaanak, ng ating pamilya para po makita nila dahil yung daw early onset, kung talagang matututukan, ay matutulungan, malaki po ang maitutulong sa ating mga kaanak na may ganyang, magkakaroon ng ganyang sakit. Okay? Ano po Meron yung po mga tayong symptoms? tinatawag na 10 warning signs na papakita po natin sa video na dinevelop po ito na Alzheimer's Disease Association. Opo, maganda po ito sa Tagalog din po na para mas maintindihan ng ating mga kapwa Pilipino. O sige, pwede na ba natin ipakita, Janine? panoorin? At i-elaborate ko na lang po later. Yes, so mamaya po ma-discuss ninyo, mas maiintindihan nila. Yes po. Kada 3 segundo, may nagkakaroon ng demensya sa buong mundo. Sa pagtanda ng populasyon, lalong dumarami ang bilang ng mga taong nagkakaroon ng demensya. Nananatili ang maling impormasyon at mga maling paniniwala tungkol sa demensya sa buong mundo, kabilang na ang Pilipinas. Panahon na para magtulong-tulong at gumawa ng aksyon. Mahalaga na ipaalam sa mga Pilipino kung ano ang demensya at unawain ito. Ito ang unang hakbang para mapagtagumpayan ang problema ng demensya sa ating bansa. Halina at tuklasin natin kung ano ang demensya. Ang demensya o pag-uulyanin
ay isang sakit na nakakaapekto sa iba't ibang proseso sa utak. Pinakakaraniwan ang sobrang pag-uulyanin o pagkalimot na lubhang nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay. Karamihan sa mga may demensya o nag-uulyanin ay mayroong Alzheimer's disease. Pero marami pang ibang klase ng demensya, kaya mahalagang magpakonsulta. May nag-uulyanin dahil sa stroke, pwedeng nabagok o na-aksidente, pwedeng may bukol, pagtutubig o pagdurugo ng utak. Importanteng malaman kung ano ang sanhi ng pag-uulyanin para mabigyan ng tamang lunas. Ang unang palatandaan ay mahinang memorya o pagiging malilimutin. Ito ang unti-unting pagkilimot sa mga bagay-bagay na katatapos palang maganap o mapag-usapan. Paulit-ulit silang nagtatanong at paulit-ulit ang kanilang mga kwento. Hirap sa pagpaplano o paghanap ng solusyon sa problema ang taong may demensya. Maaaring mahirapan sa pagluluto o pagsunod sa recipe. Pati sa pag-aasikaso sa buwanang bayarin tulad ng tubig, ilaw, telepono at pagkolekta ng pensyon. Hirap ang pasyente na may demensya na gawin at tapusin ang nakasanayan ng gawain. Hirap humawak o mag-budget ng pera, hirap magkwenta, maglista o mag-ayos ng mga dokumento. Hirap din magmaneho kahit sa dati nang napuntahan. Madalas nalilito ang taong may demensya. Nalilito sa buwan, araw, taon, pati kung nasaan sila. Nalilito sila sa mga pangalan ng tao, pati sa pamilya at mga kamag-anak. Naliligaw din sila dahil nalilito sa direksyon. Hirap tumansya o kumalkila ng distansya, lugar o lokasyon ng isang taong may demensya. Ang akala nilang malapit lang, yun pala ay napakalayo kung lalakarin. O di kaya nababangga sila pag nagmamaneho o pag pumaparada. Ang taong may demensya ay hirap sa pananalita at sa pakikipag-usap. Nahihirapan silang makisabay o makilahok sa usapan. Patikil-tigil sila at nahihirapang tukuyin ang tamang salita. Ang isang taong may demensya ay madalas makaligtaan ang kanyang mga gamit. Kung saan-saan niya ito inilalagay o itinatago, kaya hindi niya mahanap. At kung hindi na niya talaga mahanap, iniisip niya siya ay pinagnanakawan. Hirap magdesisyon ng tama ang isang taong may demensya. Dali nito sa tamang halaga ng dapat ibayad at minsan nagtitiwala sa taong hindi kilala. Ang taong may demensya ay kadalasang umiiwas sa mga okasyon katulad ng mga kasalan o party. Wala silang ganang lumabas ng bahay, pumunta sa mall o makihalubilo sa iba. Nagkakaroon ng pagbabago sa mood o pag-uugali ang isang taong may demensya. Pagbabago ng timpla, nagiging mainitin ang ulo, iritable o madaling mainis. Pero maaari ring walang kibo, malungkutin, matatukutin o balisa. Kapag napapansin na ang mga nabanggit na sintomas, dapat nang kumonsulta sa doktor. Mabuting maaga pa lang ay malaman na ang sanhi ng pag-uulyanin at mabigyan na ng payo at gamot ang pasyente. Maaaring magpagawa ang doktor ng ilang mga test tulad ng scan ng utak na maaaring MRI or CT scan at ilang mga blood test na higit sa karaniwang test na ginagawa sa taunang check-up. Kapag sinabi ng doktor ang pasyente ay may demensya, karaniwang inireseta ang mga gamot para dito. Layunin ng pagbibigay ng gamot, mapahaba ang panahon na ang pasyente ay nakakagawa ng mga bagay para sa kanyang sarili. Tulad sa pagkain, pagligo, pagbihis at pag-alaga sa sarili. Maaari ding magbigay ng gamot para sa ibang sintomas tulad ng depresyon, matatakutin o pagkabalisa. Importante ang payo ng doktor para malaman ang mga aasahan sa susunod na mga panahon at kung paano ito haharapin ng pamilya. Ang demensya ay hindi lamang sakit ng isang tao. Apektado dito ang buong pamilya. Kailangan pag-usapan at planuhin ang mga susunod na hakbang habang tumatanda at lumalala ang pasyente. Matinding hamon ito sa pamilya at masusubukan ang kanilang kooperasyon, malasakit at pagmamahal. Yun. Maraming salamat po dito sa video na ito. So Ma'am Presi, ito pong nakaraang video ay tungkol sa dementia. Ngunit ang Alzheimer's po ba
ay milder form of dementia or one of the forms of dementia? O paano po ba ito talaga? Pwede po ba pakilinaw? Ang tawag po natin sa pangkalahatan na mayroon pong problema sa cognition, pagbabago-bago ng mga ugali at hindi na nagawa ang mga dati niyang ginagawa, ay tawag po natin ay general term po ay dementia. Pero kung ano pong klase ng dementia, ito po ay ang Alzheimer's disease po ay isang klase, isang cause at isang type po ng dementia. Ito po 70% ng dementia na nakita natin ay Alzheimer's type po. So isang klase po siya ng dementia. Ang Alzheimer's. Ito po ay, yung Alzheimer's ay pinangalan po sa isang tao. Alam po ba ninyo? Yes, okay, Alloy Alzheimer's po. Okay, so ano po ang distinguishing features ng Alzheimer's? Ang distinguishing feature po ng Alzheimer's ay progressive po siya. Ito po ay minsan hindi natin nahahalata tapos eventually napo-progress. And then meron din po silang pagkakaiba pagka po na CT scan, na MRI ang ating mga pasyente. So meron po tayong sinasabi na vascular dementia. Ito po yung mga na-stroke. Pagkatapos sa stroke, memorya po ang problema sa kanila. Meron din po tayong Parkinson dementia. After Parkinson, movement, nagkakaroon naman po sila ng problema sa memory or sa cognition. Ang tawag po dun ay Parkinson dementia. So, ganun din po sa Alzheimer's disease. So, nakikita din po yung brain ay lumiliit-liit na, sinasabi natin. So, marami yun po yung pagkakaiba po na Alzheimer's sa ibang klase ng mga dementia po. So yun pong Alzheimer's ay more on memory loss po? Mas more po ang memory loss. Cognition Okay. po yung naapektuhan din. Cognition, samantalang yung pong Parkinson's ay parang motion related. Una po sila may movement sa Movement, problema. okay. Tapos eventually po, nagkakaroon na po ng sa memory or brain. Kasi po ngayon, karaniwan po natin nadidinig, parang pong ginagawang joke, ginagawang katatawanan, ay may Alzheimer's ka. Yung kung minsan po ay maiisip natin na pagka ganito po ang ating pananaw, ang ating attitude, ay hindi po natin gaano nabibigyan ng kahalagahan kung gaano kaseryoso yung pong sakit na Alzheimer's at kung ano ang magiging epekto nito pag ito ay napabayaan. Kaya, nais po sana naming iangat ang kamalayan ng general public. Paano po natin matutulungan ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapamilya, kaanak, na maaaring patungo na sa ganitong disease? Apo. Yan nga po yung gusto natin as an organization po. Ang gusto natin ay maalis ang stigma na at saka po yung pagkakakilala na yun nga po, pag ako na may tumanda, magkakaroon ako Alzheimer's disease. Ang gusto po natin is, ito po isang sakit. Kung isang sakit po, dapat pwede natin ma-prevent at may magagawa pa tayo para maiwasan ang dementia. At ito ay katulad ng ibang mga sakit na hypertension na dapat po pag may nakikita na tayo mga senyales, magpa-check up na po tayo. Iba po kasi yung prevention. Rather na nandun na po agad tayo sa treatment. At huwag po natin ito ipagwalang bahala. So, napo-foresee na po natin several years from now, ang populasyon natin ay aging at doon sa aging population, mag-uukupa po ng madami ang dementia sa ating populasyon ng mga elderlies. Kaya dapat po pinag-uukulan na natin ito ng pansin, hindi po natin binabaliwala, hindi po natin tinatawanan kung nagkakaroon man ng pagiging makalimutin, malimali ang isang kakilala natin. Dapat po seryosohin natin at i-refer na po natin doon sa mga tamang doktor ang ating nakikita na sa elderly na nagkakaroon po ng mga senyales. Ma'am Presi, gusto ko lang po sana ding itanong at para malinawan din ho ng ating mga manonood. Karaniwan po sa pagkakaalam ng ating general public about dementia ay yung pagkabaliw. Yung mga taong sinatawag nilang sinto-sinto o luko-luko na nakikita nila dyan nakakalat-kalat sa daan at minsan ay wala sa sarili. Wala sa sarili, hindi nakakaalam kung anong nangyayari sa paligid. Ito po ba ay kaugnay din ng ganitong Actually, sakit?
yun po yung gusto po nating matanggal na stigma. Na pag Okay. sa may dementia ay sinasabi ay baliw. Ito po ay neurodegenerative disease. Kaiba po ito sa mga schizophrenia, psychosis. Mental. Opo, Okay. mental na. Ang nangyayari po ay na-associate natin doon. So pag may nakikita Okay. tayong ganon, tinatago ko sa pamilya, itago ko na lang kasi iba ang pagkakakilala ng mga tao dito eh. Which is very wrong po. The more na tinatago natin, hindi natin tinutulungan ang ating pasyente na may dementia. So ang sabi natin is be open about this. Kung open tayo about this, magkakaroon ng more information ang mga tao on how to diagnose, on how to refer, at yung mga sinyalis pala na nakikita nila ay ma-refer na po sa ating mga tamang doktor. Okay, so iba po ito. Iba po ang mental disease at iba po itong Apo, magkaiba po yung classification Okay. nila. Opo. Kaya dapat po sigurong maintindihan ng ating mga kasama, ang ating mga manonood na kung meron kayong sinyales na patungo kayo sa ganitong Alzheimer's o ano na nga yung dementia, ay hindi po ito dapat ikahiya. Yes Kung po. hindi, dapat po natin i-acknowledge, i-recognize para po matulungan ng sarili. Ma-check up, Opo. matugunan. At may Tulungan magagawa ang pa po sarili. tayo Okay. para dun sa mga pasyente. Rather than itago ko kasi naku, akala nila it's a mental disease na Nakakahiya. pagkakawala, nakakahiya. Okay, hindi po natin tinutulungan ang ating mga Janine. kasama sa Janine, bahay ang o iyong loved tanong. one. Pag ganun Opo. po. Opo, at maraming salamat po din no sa mga maraming impormasyon na po na ibahagi niyo po sa amin. Tungkol nga po dyan sa pangangalaga, sa pagki-care po dun sa mga patient with Alzheimer's. Gusto ko pong tanungin, kasi po may kasama rin po tayo ngayong hapon nito na caregiver po siya, Ma'am Sel, ng patient with Alzheimer's. Kasi po yung mga na-share po ni Dean is it's more na clinical interventions, symptoms. Tingnan naman po natin kung paano po ba yung pangangalaga sa mga pasyente po na may Alzheimer's. Si Ma'am Susan po ba? Kayo po ba, Ma'am Susan, pwede niyo po bang ibahagi sa amin ang inyo pong karanasan at sino po yung inalagaan niyo po na may Alzheimer's disease po? Okay, salamat. Ano po, Ma'am Magandang hapon Susan? po. Opo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nag-alaga ng nanay ko na nagkaroon ng dementia bago siya namatay. Pero matagal na po ito, 1990. Sa experience ko po, yung malilimutin at saka yung nalilito at saka yung hindi niya matandaan kung saan niya tinago yung kanyang gamit, yung ganon. At Opo. ayun, nalilito siya. At kaya po ang dami-dami niyang bag sa paligid niya. Naku, ako maraming baga. Baka Ako yung nanay ko, ganyan din po. O, di ba? So, hindi niya alam kung saan naman niya nilagay. so ito po nag-uumpisa. Dito po nag-uumpisa. Itapon ko na yung mga bag ko. Pagkatapos, pagka yung hindi niya makita, sinasabi niya na, uy, baka nakuha nung katulong or yung may nakakuha at tinago. Yun. So, pero sandali ko lang yun na-experience yung sa nanay ko kasi tsaka hindi ko pa alam noon na dementia yun, no? Kasi marami siyang sakit. Tapos, ang napansin ko lang is nagka-stroke din siya. Tapos, teacher siya dati. Nung nag-retire, walang action, wala na siyang activity. So, Opo. nakaupo lang lagi, yung gano'n. Tapos, tumaba, yung gano'n. So, walang activity, kaya siguro na-develop agad yung dementia. Yung wala na siyang kausap. Dati-dati, araw-araw pumapasok sa school. Oo, pero ngayon, noon, nag-retire, wala na siyang ginagawa. Tapos masakit pa, may arthritis, inoperahan sa puso, sa tuhod. So, talagang hindi gumagalaw. So, yun yung napansin ko. Pero na-diagnose po talaga siya, Ma'am Susan, na may Alzheimer's or in-assume nyo lang po as family member na Alzheimer's, gaya nga po na sinabi ni Dean kanina, yung iba, parang nag-assume lang, di po ba dapat
pinapa-check up, may proper intervention, may mga proseso para po talaga ano po talaga ma-clear talaga na meron siyang dementia. So yung nanay niyo po talagang pina-check up niyo po siya? Hindi, hindi. Ang ginagamot siya sa arthritis, sa puso, yung mga ganon, high blood, diabetes, pero hindi ko siya pinatignan sa doktor dahil sa siya. So Hindi ko maaari pong, ma'am, Miss Susan, so maaari po sigurong kung nabigyan ng mas maagang pangangalaga or gamot yung nanay, baka mas na-delay po yung progression ng kanyang disease. Ano po? Hmm. And ito po sana yung gusto kong itanong kay Ma'am Presi. Opo. Ma'am, saan po kung ganito po na napapansin ng may katawan o ng mga Pamilya. kaanak na may mga ganitong sintomas, saan po sila pwedeng pumunta para po makapagpatingin? Sino po ang kailangan nilang puntahan ng mga espesyalista upang matingnan ang kanilang kalagayan? Ma'am Celia, usually po, ang mga taong tumitingin sa mga pasyente na may Alzheimer's dementia, ang tinatawag po natin ng mga neurologists na nag-i-specialize po sa dementia. And then, ang mga psychiatrists din po ay tumitingin po ng pasyente na may Alzheimer's, and geriatricians, yung po mga doktor na mga matatanda, sila po ay tumitingin din ang pasyente. And ngayon po ang gayon din ang vision din po at gusto ng ADAP is kaya po pumupunta sa iba-iba mga probinsya ay train po yung mga doktor natin na nandoon sa mga nagpa-practice ng general medicine, kahit sa mga komunidad, sa iba-ibang hospital sa probinsya, ay para at their end po ay talagang hindi na kailangang punta sa mga espesyalista na kakaunti lang po naman at hindi pa ganun ka-accessible. Okay po. At their level po, na pagpa-check up sa kanila, ay matadiagnose na po nila, mabibigyan ng gamot, at matuturuan yung mga tagapag-alaga kung paano po ang right caring ng pag-aalaga sa isang pasyente may dementia. So, ini-expect po natin sa level kahit po sana sa mga community doctors, rural health Community doctors, centers. community centers, ay alam na po nila yung pagdadiagnose dahil ang access naman po sa mga memory center usually nasa big cities lang hindi at po luluwas pa, magta-travel pa ang ating mga pasyente. Lalo po mga neurologists, hindi naman po ganun kadami ang neurologists sa Pilipinas. So at the level po sana na nasa komunidad ay talagang marunong na ang mga doktor na mag-diagnose ng Alzheimer's disease. Yun po sana nga ang gusto naming puntuhin, Ma'am Presi, na ito po ang pag-diagnose sa mga ganitong karamdaman ay napakahirap gawin. Hindi po nila alam karamihan po ng sa kalakhang mayoridad po ng ating mga manonood at ng mga tagapakinig ay hindi po siguro nila alam, hindi po sila familiar kung saan pupunta at ano ang magkano ibabayad, anong gagawin. Kasi nga ho, medyo foreign po itong konseptong ito. Opo, hindi po nila masyadong alam at napakahirap nga ho ano ang maibibigay ng gobyerno na tulong sa mga taong katulad nila, lalong-lalo na nga po yung mahirap. Dahil yun ang mayaman, walang problema Madali yung pumunta sa mga mahal na mga ospital at mga espesyalista, magbabayad lang ako. Pero yung pong mga mahihirap na siyang nangangailangan ng tulong, paano ang kanilang gagawin kung wala ngang mapupunta ang mga centers na tulad ninyo ay walang tulad ng sinasabi ninyo na binabalak o ginagawa ninyong training ay hindi pa po naikatuparan. I think meron naman pong ginagawa ang ating gobyerno dyan. Kasi meron na po tayo na ipasabata sa mental health law. Doon po sa mental health law, kasama na po ang dementia dyan. Okay. Kasama na po yung dementia dyan na nagbibigay din ng mga libre, mga konsultasyon sa mga pagamutan, sa mga public hospitals. At doon po, lalo na po sa National Mental Hospital, na libre po yung natin, mga gamot. Available po ito sa sa National Mental Hospital na nakakakuha po tayo ng
ng mga libreng mga gamot, mga libreng mga procedures, doon po sa ibang mga government hospital. Dahil inclusion po ito, kasama po ito sa mental health law na sinusulong po ng Okay, ating so dapat may gobyerno pakalat ngayon. po natin yung I think the kaalaman government na po is yan. doing Opo. something about Okay. it na po. So, Nga po. Ma'am Susan, kayo ho ba, nabalitaan ho ba ninyo yung sinasabi pong yun ng press? Nakahingi ho ba kayo ng libre? Naayudahan po ba kayo? Hindi. Gusto ko sigurong i-explain na yung mas marami akong experience dun sa kuya ko na kamamatay lang nung 2022. At yun po, marami rin po siyang sakit. Tapos abroad, so tinawagan lang ako na kailangan daw iuwi ko na, no? Or alagaan ko doon. Oo, ganun, no? So, yun naman po sa kuya ko, marami po siyang sakit. Pero dahil po sa marami ako inalagaan lahat ng nanay ko, tatay ko, ate ko, at saka kuya ko, lagi po ako sa ospital. Madalas ako sa ospital. At nakita ko po yung streamer o poster ng ADAP na may conference. May conference. So, nag-attend po ako doon. At buhat po noon, sumali na ako sa ADAP support group. Yun, kasi meron akong natatawagan pag, bakit din yung kuya ko? ganito? Opo. Oo, natatawagan ako doon. Kasi meron silang geriatric doctor. Hindi pa marami pong tumutulong. So ang ano ko po is, yung kuya ko po, hindi ginamot sa dementia. Ginagamot yung kanyang maraming iba pang sakit. Na stroke siya. So malamang nga daw, marami pang sumunod na mga stroke. Mild stroke after that. Na hindi naman na niya pinatignan. So it could have caused dementia. Tama po. Opo. Pero Ma'am Susan, tanong ko lang po, para din po sa kaalaman din po ng mga nakikinig, no? Ano po ba yung pagkakaiba? Kasi sinabi nyo nga po, hindi siya properly diagnosed. So inassume nyo lang as family members na may dementia po siya kasi nagagamot siya sa iba't iba niyang mga sakit-sakit. So ano po yung mga pagkakaiba po ng mga kilos, pag-uugali, na you could really tell, dementia to. Meron talaga nag-uulyanin na siya. Ano po yung dati niyang ginagawa na bago mula po nung nagkaroon siya ng dementia? Para Okay. niyo masabi na may dementia po talaga siya. Sige. Kasi yung kuya ko, matagal sa Bangkok, over 17 years. So, hindi ko rin siya talaga monitor, no? Pero, ano siya, researcher at saka scientist or Wow. professor. So, ang field niya is molecular biology and genetics. Pero, nung sinundo ko siya, alam niyo yung tinuturo niya? English for nurses. Tapos team teaching. Sabi ko, bakit? Ang tagal-tagal na niya nagtuturo ko, nagre-research pa. Ang dami-dami niyang alam na pwede ituro. Pero bakit English? Yun po yung isa sa mga pagbabago. Doon na ako nagduda. Tapos, team teaching pa. Ibig sabihin, hindi lang siya mag-isa. May partner pa siya nagtuturo. Ilang taon na siya noon, Ma'am Susan? Mga 76. 76 na po siya, nagtuturo pa. Yes. Oo. So yun, kaya nga ako nagtataka, bakit biglang gano'n, no? Hindi daw alam kung ano yung gamot na iinumin niya, sabi ng mga kaibigan. So sabi ko, ha? Samantalang sanay yun na mag-isa, no? I mean, tsaka biyahe ng biyahe. So, Opo. bakit yun? Oo. So yun, so inuwi ko. Tapos, pero unfortunately, pag uwi niya, nagkasakit siya agad. Acute renal failure. So, nasa NKTI. Dinala ko sa NKTI. Pagkatapos noon, nag-bleeding, nagkaroon pala, may tumor pala sa large intestines. Ibig ko sabihin, ang dami niyang ginagamot sa kanya, no? Yun. Pero yun ang napansin ko, bakit hindi na siya nakakapagturo. Pagkatapos, malilimutin. Tapos, alam niyo po, very soft-spoken at mabait yung kuya ko. Kaya lang, sa mapansin ko, minsan, umiinit Kinakaangil. umiinit yung ulo. Yung madaling, Masungit. Magalit.
masungit. Oo, pero hindi naman violent. Pero ano lang, Opo. puro kasi hindi niya alam kung anong sasabihin niya or yung parang gano'n. Nahihirapan siya at parang may Stress. sinasabi siya pero parang nahihirapan siya na maisip kung Opo. ano yung sasabihin. Ma-articulate. Yes, opo. Tapos actually mga matagal na, tinatanong niya ako, sabay kaming kumain at saka kapatid niya ako, sabi niya, ang pangalan ko Susan, di ba? So sabi niya, anong oras daw dadating si Susan? Samantala ang tagal namin At kumakain. kasama niya na. Yung gano'n. Kailan daw, anong oras daw ko dadating? So hindi na niya pala ako kilala. Yung mga hindi na niya ako nare-recognize. Pero gusto ko pong malaman, no, pwede po kahit kanino po na sumagot. Yung po bang pagkakaroon ng Alzheimer's disease or dementia, Dean or Ma'am Susan, namamana po yun? Kasi doon po sa story po ni Ma'am Susan, pareho po nanay niya, tas kapatid niya. So ano po ba yun, namamana? Genetics Po sa Lancet Commission na study, meron po talaga nakalagay na 1% ay namamana, pero napakaliit lang po ng percentage na magsasabi na ito po ay pwedeng mamana. Pero Tina, alam ko po stupid tong question ko kasi po Anong biru-biruan, stupid Ma'am Sel. question? Biru-biruan po kasi Dean, Ma'am Sel, Ma'am Susan kahit sa mga kabataan, pagka overuse daw po yung brain and underuse daw po yung brain, there's a great possibility that you'll have Alzheimer's or dementia. Is it true? Kasi baka pagka true yun, di ko na muna masyado gagamitin yung brain ko. Dean, totoo po ba yan, Dean? Paano mo ma-determine kung yung over at saka underuse? Ano yung criteria? Yung mga slightly used, mga gano'n na brain. Totoo po ba yun, Dean? Actually, maganda naman yung tanong ni ma'am. So, po talaga ginagamit natin ang utak. Sabi po kasi pag hindi natin ginagamit, you're going to lose it. Dadalawin ka na Alzheimer's pag hindi mo ginagamit Ayun nga po yung biruan. Kaya nga po pagka di po ba, na-advise namin pagka nag-retire tayo na matutulog na lang ako, kakain na lang ako, kasi hindi ko yan nagawa nung ako ay nagtatrabaho. Sabi namin, ako, pag ginawa mo yan, dadalawin ka na Alzheimer's na more, na pag nag-retire tayo, we should always be physically, socially, and cognitively active. Yun naman po sinasabi overuse. Kasi yung din po yan. Kasi may sinasabi natin na mamast po yan. Meron kang, ibig sabihin, meron kang inimbak po sa iyong brain na pwede mo Tulad nung kapatid ni Miss Susan. Kapatid researcher. Apo, yan po ang kapatid ni Susan is good na he's very intelligent. Kung hindi po siya talaga intelligent o wala masyadong education, mas bata po o mas maaga po siyang makikita. Naku, Ma'am, Namamas po kasi yan ng mga over-intelligent, ng magagaling. Meron po silang inisto na madami sa ating brain. Meron po tawag din I just forgot that, pero pro yun, Dean. Inimbak tayo. Na tayo pag nakukulangan na, dumating na tayo sa age na to, meron tayong reserva. So hindi po totoo yun, Dean, na Hindi po ako pagka overuse. Underuse intelligent. po pag hindi natin ginagamit, wala tayong ginagawa. Talagang makagalawin tayo ni Alzheimer's disease. Pero yung overuse ayoko dalawin. Pero sahin ko yung utak ko, Dean. Ma'am Susan, mag-isip. Pero yun nga, yun nga kay Miss Susan, yung kapatid nga niya, ang very active yung brain at saka ang scientific pa yung kanyang training. Pero still ganun din ang nangyari. Meron din po kaming isang consultant na ganyan noon na napakagaling na engineer at scientist na taga Denmark. Ngunit, nagkaroon po din siya ng Alzheimer's at hindi namin maintindihan. Dahil lang sinasabi nila noon, ang unang pag-aaral, yung mga madre daw na hindi masyadong gumagamit ng isip dahil dasal lang ng dasal at tahimik, naka-isolate, sila yung mas mataas ang incidence ng Alzheimer's and dementia. Pero bakit ganun? Bakit yung mga taong katulad nga ng kapatid ni Miss Susan at saka nung kakilala nga naming scientist, bakit sila ang laging gumagana ang utak,
bakit nagkaroon din sila ng Alzheimer's? Wala din po naman pinipili kung sino yung magkakaroon ng Alzheimer's disease. Dahil marami ding ibang factors na po. Apo, marami po tayong factor, pero kung yung kapatid po siguro ni Ma'am Susan is somebody na hindi masyadong educated at walang masyadong ginagawa, baka po mas aga pumunta sa kanya at nakita na natin yung mga sintomas sa Alzheimer's disease. Siya po highly educated, so at the later stage na po, nakita yung kanyang Alzheimer's disease. Tanong ko Sabi po, naman ninyo na mask. Apo, Opo. baka po naman, hindi natin, dahil he's very intelligent, hindi po nakakompensate niya kaagad. Sige pa, Ma'am Susan. Hindi po. Akala ko po nung una, disk full. Parang sa computer ko, no? Kaya hindi Opo. na gumana. Going back po Lang dun sa sa story. Pwede rin. Opo. Dahil Akala ko pulong-pulo po. na. Pero I think it's more of, yung inactive siya. Inactive. Yung walang exercise, walang nakaupo Physically lang. po. Oo. Physical. Lagi nakaupo, nagsusulat, sabi ninyo, nagbabasa, nag-aaral. May social isolation siya. Wala siyang masyadong mga social groups, ano? Ay, hindi po. Very active socially po yan. Member ng Physical lang po ang wala siya masyado. Physical. Yung Okay. galaw. Oo. Kasi meron ding gout. Yung ganon. Apo, actually natanong ko kay Ma'am Sakit. Susan kung may mga comorbidity, may hypertension ba, May hypertension, may diabetes, ayun. may Opo. gout. O yun. Kaya So, din po, yung ibang comorbidities po niya, yung naging sakit. risk factor po niya sa Opo. pagkakaroon ng dementia. meron Usually po lang- nangyari po ito at the middle age na. Okay. Meron lang ko sana kaming gustong itanong kay Ma'am Susana, tanong ng mga ibang tao. Yun daw po bang pag-aalaga ninyo sa sa inyong kaanak, dahil hindi lang ho isa nga yung inyong naalagaan. Marami na ho dun sa inyong mga kaanak, sa inyong pamilya. Ano po yung epekto sa inyong pamilya, sa inyong relasyon? Nagkaroon daw po ba kayo ng burnout? Nagkaroon daw po ba kayo ng falling out with each other? Nagkaroon po ba kayo ng panghihinawa? Ano pong nangyari? Ano pong masamang epekto ng kapansanan ito sa inyo? Talaga pong napakahirap, stressful. Pero ito pong masasabi ko, nagdadasal po ako talaga. Talagang yung aking faith and trust in the Lord, ando doon po. Kasi minsan nagdadasal po ako, sabihin ko, Lord, hindi ko na kaya. Yeah. Yung ganun. Pero nailalabas ko yun. And the next day, mag-i-improve yung kuya ko. Wow! Talagang Kasi- nagagawa po kasi- ng dasal, ano po? Kasi interaction to, di ba? With the patient. Tapos isa pa po is yung nagbabasa po ako lagi. Hanggang ngayon ko nag-aaral ako ng dementia, tungkol sa dementia. Yung nagbabasa po nagbabasa ako mga psychology books, yung nag-aaral po ako para magkaroon din ng liwanag, para maintindihan ko ano ba yung nangyayari sa kapatid ko, ano ba yung nangyayari, ganon. Tapos ano bang pwede kong itulong. Yun, nagbabasa po ako lagi. Tapos nag-a-attend ng mga conventions ng ADAP. Ito ako natututunan. So, Ma'am Susan, member po kayo ng Alzheimer's Disease Association of the Philippines. So, as caregiver po, ano po yung projects or program po naman ng ADA for caregivers? Meron po ba sila na pinoprovide na services or programs para po sa caregiver, hindi lang po dun sa mga patients with Alzheimer's? Siguro actually ako nagbe-benefit ako doon sa Opo. mga seminars. Yung mga seminars, mga meeting na tinuturuan nila yung mga caregivers. Lalo na po si Ma'am Presi. Tapos, pero siguro mas in the position si Ma'am Presi na mag-explain kung ano yung mga projects ng ADAP. O nga, sige Ma'am Presi, briefly Oo, pwede bang sabihin sabi nga sa amin? natin dito sa ADAP, hindi lamang po tungkol doon sa pasyente, kundi ang ating nililingap din ay yung mga tagapag-alaga
at pamilya Opo. ng mga pasyente. Kasi po, pagka na-diagnose sa isang pasyente na may Alzheimer's, sinasabi natin may dalawa tayong pasyente na agad. Hindi lamang yung pasyente na may Alzheimer's, sinasabi namin the second patient o the invisible patient, yung po yung mga tagapag-alaga ng pasyente na may Alzheimer's that really have to take care of them. Dahil talaga po sa hirap ng pag-aalaga ng isang pasyente na may Alzheimer's disease. Kaya po tinatag din po ang ADAP para sa mga tagapag-alaga. At ito po ay ginawa namin to, sinasabi natin yung ADAP Cares, yung Opo. support group. So yun po iniipon namin yung mga tagapag-alaga, family ng pasyente ng Alzheimer's disease. So nagmi-meet po kami every first Wednesday of the month at 3 p.m. Anong ginagawa namin doon? Doon po ay nabibigay kami ng, sabi naman Susan, dapat you are informed as a caregiver kung ano ba yung sakit na ito para alam mo kung paano ito tutugunan o paano ang tamang pag-aalaga sa pasyente na may Alzheimer's disease. So dito po, every month po, meron po kami mga different topics na sa Alzheimer's Paano mo sumali dyan? Ay, naku ma'am. Napakadali po sumali. Bigay ko lang po sa inyo ang link. Tapos, join na kayo. Okay. Ay, gusto ko yan. Doon. And tapos, tinatawag di po namin to kasi di po ba, bilang tagapag-alaga, kailangan mong makilala ka din na ibang tagapag-alaga. You vent your feelings para you can share kung ano nararamdaman mo. At yun po, meron palang yung mother mo, may Alzheimer's pala. Anong ginawa mo doon sa pagiging paulit-ulit niya? Makakasuporta Tama. kayo. Support, Makakakuha kayo ng support makakakuha din group. po ako ng Opo. mga tips. It's Yes. okay. Mas maganda po kasi yung nagkakaintindihan kayo, nakakakuha Yes. nabe-vent mo yung feeling mo dun sa kapwa mo alaga. At yun naman po Yes. ang gusto namin, and Maraming then salamat. nakashare po Tama. kami. Yes po, go ahead, Marcelia. Tamang-tama po yan. Tamang-tama po yung sinabi ninyo. Kasi po, bago tayo wala na ho tayo kasing oras pero bago po tayo magtapos, gusto ko lang ho sanang tawagin yung ating coordinator, si Ina Figueroa, dahil siya ito po ang aming competent at very good coordinator. Ngunit meron po siyang personal na experience sa Alzheimer's at gusto ko sana namin kung maaaring ibahagi lang miski 1 minuto lang ho ang kanyang konting mga pangungusap para po matulungan yung mga carers at yung mga pamilya ng mga taong may Alzheimer's dahil ang kanya pong nanay ay may ganitong kapansanan. Ina! Yan po si Ina. Naka-mute ka po. Ganda hapon po sa lahat. Okay, Ina, go! Yung nanay ko po kasi, mga 7 years na siya nag-Alzheimer. Dati siyang teacher. So, parang ang turnaround po ng pagbabago, ibang-iba talaga. From siya ang nag-guide since bata kami. Ngayon siya naman ang gina-guide. So, pag tinatanong, may bad time, may good times, good day, bad day, yan. Pero ngayon, Ina, Yes. nasang stage na siya ngayon? Early, pa rin po siya. Mabumagal eh. Mild po. Nagmal po Yan. siya. Sa tingin ko, yung mga exercises na ina-apply ko sa kanya, like, ako ngayon na naging parang teacher, na Balik ka doon. Opo. Meron po akong pinibili palagi ng mga word search, mga Crosswords. mga crossword, lagi ko po siyang answer Sagutan. doon. Binipilit So ko po mental exercises, Ina. mental, lahat po mental, lahat mental lang ang ginagawa ko. Tapos para kaming may question and answer portion pag nagbabasa ng newspaper para alam niya yung nangyayari sa paligid. Pero And bukod doon, Ina, yung personal na relasyon ninyo, ano yung higit na nakakatulong sa palagay mo upang mapabagal yung progreso ng ganitong kapansanan? kasi po tutok po ako ngayon eh. Nag-resign po ako sa trabaho at ngayon tutok. So ngayon, ang part-time na lang po ang nangyayari. Pero medyo nag-attend po kasi rin po ako ng sa ADAP Care.
Every Ah. month. Simula po last year na nag-guest po si Dr. Ron, lagi na rin po akong uma-attend every month. So yung mga napapakinggan ko every month, ni-apply ko po sa nanay ko. Like, may tips po rin po ako. Pag lumalabas po kasi kami, binilhan ko na rin po siya ng bracelet. Para, Pwede opo, di siya nawawala. may name, address. May ID. Yes. Opo, may name, address, at saka contact number na just in case, sabi natin nag-ano lang po, naninigurado na pag nag-worglit, Wala. alam niya na na may makakatulong sa kanya. Sa Okay. Yun po. Maraming salamat. Thank you, Direk. Ang Meron po akong gustong Ma'am Susan, i-share. ito lang po Opo, yung gusto sige. ko sana nga sabihin na kung pwede po, bigyan niyo po ninyo ng huling pananalita ang ating mga audience, ang mababahagi po ninyo tungkol sa inyong karanasan. Sige po, Ma'am Susan. Tapos po ni Ma'am Susan, si Ma'am Presi. Opo. Sige. Sige po, Ma'am Susan, go! Ang pagiging family caregiver, kailangan natin ng patience, Tama. perseverance, consistency. Ayun po yung sa aking experience, no? Kasi lagi tayong kasama, present sa pasyente, no? Na alam niya nandiyan ka, hindi ka nawawala, hindi mo siya iniiwan. And pero as caregiver, kailangan laging alert, nag-aaral, nagbabasa, kailangan alert kasi at kailangan in good health, of course. No? Tama. So, at saka syempre yung prayers, yung sinasabi ko is prayers, para matuloy-tuloy ang pagmamahal at pag-aalaga sa kanilang lahat. Tapos po, ang aking pong is be a member of a community, be a member of a community or a support group like ADAP. Yun. Let's go. Kasi napakalaki po for physical health, or renewal, emotional and spiritual renewal. Kailangan lahat yan. So talagang malaking tulong yung ADAP in terms of renewal and gaining strength. No? Maraming salamat, Miss Susan. Si Miss Presi naman po. Okay, iba po na sabi niya ni Ma'am Susan, strengthen ko na lang po yung iba, na ang pagka nagkaroon tayo ng loved one na may dementia, hindi po ito responsibilidad lang na isang member of the family kung saan nakatira ang nanay o kung saan sino nakikitira sa nanay. Dapat po bawat isa ay involved sa care. Kawawa po ang isang member ng family kung isa lang ang nag-aalaga. Sa kanyang nanay. Okay. Dapat may respite siya, sinasabi, may pahinga siya. Okay, otherwise po magkakaroon po siya ng caregiver burden. Okay, sabi naman Susan, we should know about the disease para alam natin kung paano talaga ang tamang pag-aalaga. And you have to take care of yourself. Paano ka makakapagbigay ng kwalidad at magandang pag-aalaga kung ikaw sarili mo ay may sakit? Tama. Do whatever you want. Kung ikaw po ay may hobby, gusto mong manood ng sine, okay, gusto mong i-meet yung kaibigan mo sa isang restaurant, lumabas, do it for yourself. Kasi kailangan din po nyo iyon. Tulungan yung sarili ninyo para matulungan ang inyong kasama. sarili. Opo. Okay, and spiritual, iba po yun yung unique sa ating mga Yun. Pilipino. How do we Yun. cope up with the caregiving? Ang sabi po ng mga Pilipino, because of the Lord. Kasi malakas sa aking pananampalataya. Ako ay nagdadasal, kaya nakakaya ko ang lahat ng ito. Yes. Kakayanin. Yes, kakayanin. And ang saan din po is, yung pong ang sinasabi natin na ADAP Cares, kailangan po meron kayong isang support group na kayo ay member na you can ventilate, you can know more about this, you can talk with other family members na meron din diseases. Ma'am, bigyan niyo po sa amin ang inyong link para mapalabas po namin sa TV at sa aming screen at makontak po kayo. Maraming salamat po. Isang makabuluhang diskusyon po. Janine, at meron ka pa bang gustong sabihin bago tayo magtapos? Opo, sana po sa mga nakikinig, no, abangan niyo po
follow niyo po yung Facebook page po ng Inclinasyon. Doon po namin ipopost yung link ng ADAP, Alzheimer's Disease Association of the Philippines, at kung paano po kayo makasali sa kanilang organization. Yun po, Ma'am Sel. Popost na lang po namin sa aming pong Facebook page. Maraming salamat sa inyo, sa amin pong mga Susan, panahon. may sasabihin po ba kayo? Nalimutan ko sabihin, ang galing po ng music therapy. Okay. Okay. Yes. Isa pong malaking tulong yan. Dapat Yes. po nating i-explore yan. Kulang ho ang oras, kailangan pa ho natin ng another episode. Opo, Part 3. sana po yung mga Part three. activities na pwede natin Opo. ibigay sa kanila Yes. at kung paano pa maiiwasan, next chapter po tayo. Tama po. Tsaka pwede na po natin yan agad i-post doon po sa sinasabi ni Janice na Inclination Facebook dahil sa amin pong Page. homepages para po makita ng mga tao agad kung ano yung pwedeng sundan sa ADAP. Maraming Opo. salamat po sa ating diskusyon ngayong hapon at sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood. Ang ating pong kapansanan na tinalakay ngayong hapon ito, ang Alzheimer's at dementia, ay tinatawag nilang the long goodbye. Isang napakalupit na kapansanan po sapagkat ito po ay sumisira hindi lamang sa biktima kundi sa kanyang pamilya at sa kanilang pagkakaugnayan at sa kanilang pagmamahalan kung hindi po natin pangangalagaan ang ating mga relasyon at tatakbo po tayo sa ating pagmamahalan sa isa't isa at sa ating paniniwala sa Diyos. Maraming salamat po ngayong hapon sa ating mga panauhin. Ito po si Celia Garcia at nagpapaalala sa inyo, sa ating mga kasama na lagi na ay ating tandaan, inklusyon. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.